For problem number 3, a quadrilateral is inscribed in a circle. So, quadrilateral na nasa loob ng circle. So, we have a cyclic quadrilateral such that one of its sides coincide with the diameter of the circle. If the other three sides measures 2, 3, 4 meters, determine the diameter of the circle. So, meron na tayong circle. Feeling ko dito, yung mano-mano ko na lang yung drawing natin. So, we have a circle, and then sa loob niyan, meron tayong isang trapezoid. So, yung trapezoid natin, yung isang side daw corresponds to the diameter. Say, ito yung diameter na yon. So, meron daw tayong trapezoid. So, yung isang side, ito yon. Tapos yung tatlo, 2, 3, 4 ang lengths. So, ito, yun, and then, ito siya. So, yan yung trapezoid natin. So, etong side na to, yan is yung diameter. So, di na lang din yung pangalan natin sa side na yan. Tapos, etong side na to, ito yung 2 meters, ito yung 3 meters, ito yung 4 meters. Ngayon, tinatanong ano yung diameter na ito. So, medyo complicated siya kung iisipin, no? Kasi parang sobrang konti ng binigay na given para mahanap sana yung value na tinatanong dito. Pero, ang concept natin na pwedeng i-apply no, para mas mabilis yung pagsosolve nito is yung Ptolemy's theorem. Kung mababalikan natin, sabi ni Ptolemy sa kanyang theorem, so Ptolemy yung pronunciation by the way natin, no? So, dun sa Ptolemy's theorem natin, ang sabi doon, so yung product ng diagonals equal siya dun sa sum ng products of opposite sides. So, let's say side A times C plus side B times side D. So, dito, let's say C, B, ito yung 2 meters. Si side C, ito yung 3 meters. Si 4, ito yung side D natin. And then, yung diameter, yan yung ating side A. Parang ganun siya. Yung diagonal naman, ang tinutukoy natin doon, ito naman yon. So, connecting the two opposite vertices, yun yung ating diagonals. That's D1 and D2. Ngayon, kukunin natin, labas na lang natin siguro para mas magets yung drawing, no? So, labas ko yung dalawang diagonals natin. So, syempre, meron kang mabubuong triangle na dalawa din. So, lahat naman ng trapezoids natin, no, pwede siyang hatiin sa dalawang, or these trapezoids, lahat ng quadrilateral natin, pwede siyang hatiin sa dalawang triangle. Regardless of what type of quadrilateral it is. Pwede siyang hatiin lagi sa dalawang triangle. So, yung unang triangle natin, ito yung itsura niya. Ito yung diameter na equal lang sa kay side A. Ito ay 2 meters. Ito ay yung diagonal 1 natin. Then, yung isang triangle naman natin, ang itsura niya ay pag ganito. Ito naman, 4 meters. Ito ay 3 meters. Ito naman yung ating diagonal 2. So, yan yung itsura dun sa ating figure, no? Nilabas natin yung dalawang triangle. This is the diameter or capital D. So, considering this triangle, so yung merong diameter, pwede nating express si D1 in terms of the D. So, ang isang concept dito, no? Actually, kay circles pa dapat siya na part, pero kakailanganin kasi natin siya dito since pinagsama ang quadrilateral and circles yung concept. So, ang concept na yon, for example, sa isang circle, tapos magdodrawing ka, kasi ito muna yung ating diameter. Kapag nagdrawing ka ng dalawang sides such that yung pinaka third side nila is the diameter of the circle, etong dalawang sides natin na drawing ay laging perpendicular. Regardless kung ano man yung orientation nila. As long as yung third side ay the diameter. No? For example, ganitong klase naman ng
triangle. So, ito ay laging perpendicular. Kahit dito niya siya kunin, papunta dito, so etong triangle na to ay perpendicular lagi. Basta yung third side ay diameter, laging yung dalawang sides ay perpendicular to each other. So, considering this, so di ba ito is diameter D. Ibig sabihin, ito ay perpendicular. So, I hope nasundan yung part na yun, no? Ngayon, ito yung ating isang triangle, no? Pero pag sinulat natin siya, or ito na lang yung gamitin natin. So, instead of considering this triangle, kasi ba pala yung na-consider natin? So, i-consider na lang natin is etong triangle na ito. Yan. Ito ay yung ating diameter na equal lang siya kay side A. And then, ito naman, ito ay yung ating 4 meters. And then, ito yung diagonal 2. So, iba kasi na-drawing ko kanina. Na-drawing is yung lower portion. Pero hindi natin na-consider yung isang diagonal. So, considering this, ito ay perpendicular kasi diameter yung third side. Pag perpendicular, or ito kasi may nabuo tayong dalawang right triangle. Using the Pythagorean theorem naman, we can express yung ating diameter in terms of the diagonals. So, for example, dito, ang ating hypotenuse side, yun yung ating diameter. So, by the way, dito, no, yung ating diameter, kapag perpendicular yung dalawang sides natin, laging siya yung hypotenuse side ng ating right triangle. So, dito, yung ating diameter squared, so equal siya dun sa square ng 2 at ng diagonal 1 squared. So, same with this, yung d squared equal siya kay diagonal 2 squared plus 4 squared. Now, pwede nating extract. So, yung diagonal 1 natin mula dito, si diagonal 1, pwede natin siyang express as the square root of diameter squared minus 2 squared, or that's 4. So, paano nangyari yon? I-rewrite ko na lang dito para mas makita siya. So, galing tayo kay d squared equal siya kay 2 squared plus diagonal 1 squared. So, syempre, si 2 squared, yan ay 4. Ngayon, ang gagawin natin, si 4, lipat mo dito sa kabila. So, ang mangyayari, meron tayong diameter squared minus 4 equal siya kay diagonal 1 squared. To get the diagonal 1 lang, so square the both sides. Makakancel yung square and square root. So, matitira, diameter squared minus 4 equal siya kay diagonal 1. So, ito yung nandito naman. And then for this, yung ating diagonal 2 naman equal siya kay square root of diameter squared minus. So, 4 squared is 16. So, dyan naman ang nangyari, diameter squared equal siya kay diagonal 2 squared plus 4 squared. So, itong nilipat natin, si 4 squared, meron tayong d squared minus 16 equal to diagonal 2 squared. So, in-square root lang natin both sides para makancel yung squared. So, kaya siya naging diameter squared minus 16. Now, pwede nating i-apply ngayon yung dalawang equation na to ng diagonals in terms of the diameter dito kay Ptolemy's theorem natin. So, yung ating diagonal 1 equal siya kay square root of diameter squared minus 4 times yung ating diagonal 2 ay square root of diameter squared minus 16 naman. And then ito, equate natin siya. Yung ating side A, yan is yung diameter din natin. So, diameter times yung ating side C. Ang ating side C ay 3 plus side B na 2 times side D na 4. So, eto, burahin ko na para hindi kayo malito dun sa solution natin. So, eto, pwede nyo siyang input sa calculator kasi isa na lang naman yung unknown. So, you can apply shift solve to solve this. So, if we compute that, yung ating value of D is equal to 6.07 meters. So, yan po yung ating answer for this problem.